Magandang buhay mga ka-Shirins! Para sa mga nagtatanong kung pwede nga ba ang egg whites na galing sa ref gamitin sa paggawa ng puto cake. So ito na po yun. At ipapakita ko lang po yung process ng paggawa. Syempre, yung mga ingredient ay hindi ko na ipinakita dahil meron na po tayong naka-upload dyan na video para sa ingredient ng puto cake at kung paano gawin. Ayan, ang ipapakita ko lang po dito kung pwede nga bang gamitin sa puto cake ang egg white na galing sa ref, kung stable pa rin siya. Ayan, katulad ng prosesong ginawa ko doon sa una, ganyan lang po kalapot ang butter mixture na paglalagyan natin ng merengue. Ayan na ang ating egg whites na galing sa ref. Iyan po ay 1 week na sa ref at inilabas ko naman siya habang nagpe-prepare ako or nagre-ready ng mga kakailanganin. Parang mga 30 minutes na yan sa room temp pero malamig pa rin siya. Ayan. At yan ang iwi-whip natin para sa puto cake. At ito nga, dito sa puto cake na ito, ang ginamit ko ay cream of tartar. Ay yung ginamit ko doon sa video na aking ini-upload na may kasamang ingredient at mga sukat ay white vinegar po yon. So ito ay papakita ko lang kung wala white vinegar or lemon juice ay cream of tartar po ang gagamitin. Pero syempre mas advisable ko yung lemon juice at saka white vinegar kasi natural lang siya. So ayan, at hindi ko yan ipinas forward para makita nyo po kung paano siya nag-floppy. I mean, foamy. Kung paano siya maging foamy. Ayan. Siyempre, pag foamy na siya, katulad ng ginagawa pag nagagawa ng meringue, ay ilalagay na natin dahan-dahan o gradually ang asukal, white sugar. So, ayan. At habang ako'y nag-aayos diyan ay pinatay ko yung camera. At hindi ko na naibalik, di ko pala napindot habang maglalagay ako ng white sugar. So, ayan na po siya. Ganyan siya. Ibig sabihin, stable siya. Pero, dyan, ay titingnan pa natin doon sa finished product kung stable nga po ang egg whites na inilagay galing sa ref. Inilagay sa ref. Kung stable pa rin siyang gamitin para sa puto cake. So, ayan, ganyan lang po ka stiff ang kanyang egg whites or meringue. At syempre pa, ay ihahalo na natin yan sa ating butter mixture. Cut and fold method. Ganyan lang po. Dahan-dahan lang. Ayan ay fast forward ko na yan para syempre mas mapabilis ang video, mapadali. Masyadong mahaba pag sinunod natin ang cut and fold method dahil nga mabagal iyon. So, ganyan lang para hindi siya magkaroon ng air pockets or air bubbles. So, ayan at okay na po yan. Pag once na wala nang makitang or pantay na ang kanyang kulay ay isasali na sa baking pan. 8x3 ang pinaglagyan ko pero hindi yan puno dahil nga pang pasalubong lang. Request ng aking tiyahin. So, ayan na po at isasalang ang nasa lianera ay cheese lang ang inilagay ko. And ayan na po ang ating finished product. 'Di ba? Kitang-kita naman po na maganda ang kanyang kinalabasan kahit galing sa ref ang egg whites. At iyon ay 1 week na po yun doon na naka-stock bago siya iluto. Ayan lang po mga ka-Shirins. Thank you for watching. God bless us all. Bye!